Masayang araw sa inyo, batang Pilipino. Tama, kayo nga. At bilang Pilipino, nararapat lamang na kilalanin mo ang iyong sarili, pamilya, paaralan, at ang iyong kapaligiran. At lahat ng yan ay ating lalakbayin sa ating asignatura. Ako si Teacher Dada, ang magdadala sa inyo sa makulay na mundo ng Araling Panlipunan o ARPAN, kung saan ang ating aralin ay fun at sisiguraduhin na walang maiiwan. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kunin nyo na ang inyong lapis at papel at tawagin mo na rin sila nanay, si tatay, ate, kuya. At tayo nang magsimula sa ating klase. Mga bata, natatandaan niyo pa ba ang napag-usapan natin nung nakaraang aralin? Ang napag-usapan natin nung nakaraang leksyon ay ang mga pagbabago at mga karanasan habang ikaw ay lumalaki. At kahit gusto nating maging bata lang, ang pagbabago ay hindi maiiwasan. Ngayon naman ay pag-uusapan natin ang iba't ibang kwento at karanasan ng mga bata na maaaring kapulutan ng aral. Pero, nasaan na kaya ang mga kaibigan ko? Andyan lang pala kayo. Kanina ko pa kayo hinahanap. Mahilig ba kayo maglaro? Opo! Talaga? Sige nga, kwentuhan nyo nga si Teacher Dada. Ano ang mga hilig nyong laruin? Noong bakasyon, ang saya-saya ko po. Naglaro kami ng bahay-bahayan ng aking ate. Gumawa kami ng bahay gamit ang mga karton. Wow! Pero mas masaya po ako dahil tinuruan ako magbisikleta ng tatay ko. Mas masaya ako dahil buong pamilya namin nagsasayaw tuwing hapon. Para daw ehersisyo namin. Ito kasi itong paraan upang lumakas ang katawan at malabanan ang kumakalat na sakit. Wala kayo sa akin dahil noong bakasyon, nagluto kami ng pagkain para sa mga tao. Ang dami namin niluto. Ano na nga po ang tawag sa kanila? Mga frontliners. Binigyan namin sila ng masarap na adobo ni nanay. Mas masaya pa rin ako. Ako kaya? Ako kaya ang mas masaya. Hindi! Ako! Teka mga bata, hindi nyo na kailangang magtalo. Dahil lahat ng mga ginawa nyo ay masaya. Parang ang gusto kong gayahin ang mga ginawa nyo noong bakasyon. At alam nyo ba mga bata, na sa tuwing kinakwento nyo ang mga ginagawa nyo sa isa't isa, ay may natututuhan kayo sa isa't isa. Tulad mo, Mika. Dahil ibinahagi mo ang iyong karanasan, natutunan namin na maaari palang gumawa ng bahay-bahayan gamit ang karton. Habang si Carlo naman, ibinida ang kanyang bagong karanasan, kasama ang kanyang tatay.
Minsan, sabay tayo magbisikleta sa parkihan. Opo! At syempre, maganda din ang ibinahagi mong karanasan, Billy. Tatandaan namin na ang pagsasayaw ay maaari ding makatulong upang maging masigla at maging malakas ang aming pangangatawan. Habang napahanga mo ako, Abby, hindi mo lang tinutulungan na magluto ang iyong nanay, tumulong ka rin sa mga frontliners na magbigay ng mga pagkain. Ito ay katangian ng isang bata na maging mapagbigay. Kaya hindi nyo na kailangang magtalo pa. Lahat ng inyong mga kwento ay masaya at may matututuhan pa. Tiyak, lahat ng mga batang nakarinig ng inyong karanasan ay may natutunan sa inyo. Katulad na lamang nila. Mabuti pa mga bata, sabayan nyo na lang ako sa pag-awit. Handa na ba kayo? Kayo, handa na rin ba kayo? Bawat bata ay may kwento, may kanya-kanyang pagpapago. Bawat bata ay may karanasan, may kanya-kanyang kakayahan. Sa araling panlipunan, tuklasin kaalaman. Iba't iba man ang karanasan, tiyak na may matututuhan. Tiyak na may matututuhan. Ayan mga bata, nagustuhan nyo ba ang ating awitin? Ngayon naman mga bata, may ikakwento ako sa inyo. Handa na ba kayo sa ating Arpan Kwentuhan? Handa na ba kayo mga bata? Tayo nang magkwentuhan. Oras na ng kwentuhan. Maupo na at manood at makinig. Maglakbay at matuto sa Arpan Kwentuhan. May ikukwento sa inyo si Teacher Dada. Ito ay tungkol sa isang batang bibong-bibo. Alam nyo ba mga bata ang ibig sabihin ng bibo? Ang batang bibo ay laging listo, masipag at laging maaasahan. Ikaw ba ay isang batang bibo? Pakinggan natin sa ating kwento kung bakit nga ba bibo ang batang si Buboy. Ang pamagat ng kwento ay si Buboy Bibong Bibo. Si Buboy Bibong Bibo. Kwento ni Marjorie D. Pilon. Sabado ng umaga, maaliwalas ang paligid. Bawat sulok ng bahay ay tila may siglang nararamdaman. Ang 6 na taong si Buboy ay maagang nagising. Nag-ayos ng kumot at unan at tumulong sa paghahanda ng plato sa hapagkainan. Aba, ang sipag naman ng anak namin. Ang puri ni Aling Mina kay Buboy. Salamat po nanay. Si tatay daw po kasi noong 6 na taong gulang pa lamang siya ay tumutulong na po kina lolo at lola. Paliwanag ni Buboy sa ina. Ay oo anak, maging ako ay katulad ng tatay mo noong ako ay nasa iyong edad. Naliligo at kumakain ako na walang tulong ng nanay at tatay ko. Pagmamalaki ni Aling Mila.
rin punay, di ba? Hindi mo na ako pinapaliguan at sinusubuan. Pagmamalaki din nito sa ina. Ayan mga bata, nagustuhan nyo ba ang ating kwento? Napakaganda ng ating kwento at bagay na bagay ito sa inyo mga bata. Pinakinggan nyo ba itong mabuti? Sige nga, kung pinakinggan nyong mabuti, magtatanong si Teacher Dada. Ano ang pamagat ng kwento? Tama ka kung ang iyong sagot ay si Buboy Bibong Bibo. Ilang taon na ba si Buboy? Tama, siya ay 6 na taong gulang. Katulad nyo rin ba siya na 6 na taong gulang? Bakit kaya Buboy Bibong Bibo ang pamagat ng ating kwento? Tingnan nga natin kung tama ang inyong mga sagot. Ito ay dahil ang batang si Buboy ay masipag at handang-handa sa lahat ng mga gawain. Mahusay mga bata! Paano mo namang nasabing masipag si Buboy? Tama! Dahil maaga siyang nagigising upang ayusin ang kanilang kumot at unan. Tumutulong din siya sa paghahanda ng plato sa hapagkainan. Ginagawa mo rin ba ito mga bata? Mahusay mga bata kung ginagawa niyo rin ito sa inyong bahay. Ibig sabihin ay pareho kayo ni Buboy na Bibong Bibo. Sino daw ang bata pa lamang ay tinutulungan na niya ang kanyang lolo at lola? Tama ka kung ang sagot mo ay ang tatay ni Buboy. Itanong mo nga din sa iyong tatay kung ganoon din siya noong siya ay bata. Ang nanay din ba ni Buboy ay kapareho ng kanyang tatay? Tama, pareho silang masipag noong sila ay bata. At alam nyo ba mga bata na hindi lamang siya masipag, kayang-kaya rin niyang asikasuhin ang kanyang sarili kahit siya ay bata pa lang. Kaya mo ba ang ginagawa ni Buboy? Kayang-kaya mo din yan. Sa iyong palagay, masaya ba ang mga magulang ni Buboy? Panigurado yan mga bata. Ang iyong mga magulang ay nakararamdam ng saya, lalo na kapag nakakakita sila ng magagandang pagbabago sa iyo. At alam nyo ba mga bata, itong mga pagbabagong ito ay maaaring naranasan din nila nung sila ay nasa edad mo. Katulad na lamang ng naranasan ni Buboy at ng kanyang mga magulang. Ang batang tulad mo ay may iba't ibang karanasan at kwento sa buhay. Maging ang mga miyembro ng pamilya, kaibigan at kapitbahay ay mayroong magkakaiba at magkakatulad ng maging karanasan. Ngayong ikaw ay nasa unang baitang, maraming bagay ka nang nagagawa, katulad ng pagtulong sa magulang sa mga gawaing bahay. Naaasikaso na ang sarili nang walang patnubay ng magulang. Ngayon, tingnan naman natin ang bawat larawan. Tingnan natin kung pinupuntahan nyo ang mga larawang ipapakita ko sa inyo noong tayo ay pwede pang lumabas at wala pang pandemya. Una, kabukiran. Nakapunta na ba kayo sa bukid? Ikalawa, sa palengke. Nakapunta na ba kayo ng iyong pamilya sa pamilihan upang bumili ng inyong mga kailangan? Ikatlo, sa simbahan.
Sama-sama ba kayong pumupunta ng simbahan o bahay dalanginan upang magdasal at magpasalamat? Mga bata, ginagawa niyo rin ba ang mga ito? Maglaro kasama ang mga kapatid? Maglinis ng bahay? At mag-ehersisyo? Ngunit alam niyo ba kung ano ang mas masaya sa lahat? Ito ay dahil kasama niyo ang inyong mga magulang sa bawat karanasan ninyo at kwento ninyo. Masaya kung ang pamilya ay sama-sama, di ba mga bata? Ngunit tandaan mga bata ang inyong magulang ay inyo lamang gabay dahil kinakailangan mong madagdagan ang iyong karanasan nang ikaw lamang ang mag-isa ang gagawa. Kaya mayroon ulit akong ipagagawa sa inyo na tiyak ay kayang-kaya mo. Ang gagawin natin ay sasabihin nyo kung ang pangungusap ay tama o mali. Unang bilang, ang bawat pamilya ay may angking katangian sa iba. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Bawat pamilya ay may angking katangian sa iba. Ikalawang bilang, ang pamilyang nagtutulungan ay malungkot. Tama o mali? Ang sagot ay mali dahil masaya ang pamilya kung ang bawat isa ay nagtutulungan. Ikatlong bilang, ipagmalaki ang mga karanasan na kasama ang iyong pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Sa bawat karanasan kasama ang iyong pamilya, nararapat lamang na ito ay ipagmalaki mo. Ikaapat na bilang, mahalin at alagaan ang bawat miyembro ng pamilya. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Ikalimang bilang, igalang ang pamilya ng iyong kaibigan. Tama o mali? Ang sagot ay tama. Kinakailangang igalang ang pamilya ng iyong kaibigan. Mahusay mga bata! Bigyan nga natin ng 3 palakpak ang inyong mga sarili. 1, 2, 3. Dahil ikaw ay panalo! Bago natin tapusin ang ating leksyon, tandaan, ang bawat karanasan kasama ng iyong pamilya ay tumutulong para hubugin ang iyong pagkatao na makatutulong sa iyong kinabukasan. Magkakaiba ang bawat pamilya. May pamilyang maliit ang bilang at mayroon namang malaki. May tatay at nanay ang nagtatrabaho, samantalang ang iba, tatay lang ang gumagawa nito. Nanay ay naiiwan sa bahay. Magkaiba man tayo ng uri ng pamilya at ng karanasan na kasama sila, dapat mahalin at ipagmalaki natin ang ating pamilya. Para sa iyong karagdagang gawain na iiwan ko sa inyo, maghanap ng larawan o kung wala naman, ay gumuhit ng gawaing nais mong maranasan. Nakasama ang buong pamilya at ilagay ito sa malinis na papel. Pagkatapos nito, ibahagi mo ito sa iyong kasama sa bahay. Ayan mga bata, tapos na ang ating aralin ngayon. Nawa ay may natutuhan kayo. Tandaan mga bata na ang bawat kwento nyo at karanasan ay ang humuhubog sa inyong pagkatao. Ito ay maaaring ibahagi at sa bawat pagbabahagi ninyo ay may natututuhan kayo. Ano mga bata, magpapaalam muna tayo ha? Muli, ako si Teacher Dada, ang inyong gurong gabay. Hanggang sa susunod nating pagkikita, dito lang yan sa DepEd TV at RFan, kung saan ang ating aralin
ay fun at sisiguraduhin na walang maiiwan. Thank you.